Nagsisimula ang pelikula sa isang kapansin-pansing imahe. Isang babaeng nagngangalang Sita ang nagbukas ng isang libingan at pagkatapos ay umakyat mismo sa loob nito. Tinataka ng kanyang kapatid na si Adele ang libingan mula sa itaas at nagbabantay sa malapit. Sa loob, binuksan ni Sita ang kanyang camera at nagsimulang mag-record. Hindi ito isang gawa ng kalungkutan o kabaliwan. Isa itong eksperimento. Gusto niyang malaman kung ang masasamang tao ay talagang pinarurusahan pagkatapos ng kamatayan. Sa labas, hindi niya alam, ngunit isang ahas ang nagsimulang gumalaw patungo sa libingan. Hindi ito napansin ng kanyang kapatid. Malalim ang dahilan ng eksperimentong ito. Lumaki sina Sita at Adele sa isang ampunan matapos masaksihan ng pagkamatay ng kanilang mga magulang sa isang pagsabog ng bomba. Ang pagkawalang yun ay nag-iwan kay Sita ng isang tanong na hindi niya maiwan. Bakit nagdurusa ang mabubuting tao habang ang masasamang tao ay tila walang nahaharap na tunay na mga kahihinatnan? Naniniwala siya na ang kasamaan ay hindi kailanman tunay na pinarurusahan. Hindi habang nabubuhay at hindi pagkatapos ng kamatayan. Ang mabubuting tao ay hindi nakakatanggap ng hustisya. Ang masasamang tao ay basta na lamang tumatakas. Sa ampunan, isang guro na nagngangalang Lillian ang nangangatwiran sa kabaligtaran. Ang masasamang tao ay laging nahaharap sa mga kahihinatnan. Iginiit niya, kahit na ang mga kahihinatnang yun ay darating lamang pagkatapos ng kamatayan. Tumanggi si Sita na tanggapin ito. Gusto niya ng patunay, upang masubukan ang pahayag ni Lillian. Pumasok si Sita sa isang ipinagbabawal na silid sa loob ng ampunan, isang lugar na iniiwasan ng ibang mga residente, kung saan sinasabing basta na lamang naglalaho ang mga tao. Pumasok siya kasama si Adele. Ang silid ay ganap na madilim. Habang papasok sila sa loob, nawala sa kanilang paningin at tunog ang isa't isa. Nag-iisa sa dilim, nakakita si Sita ng isang figura. Ano ang tila isang tao? Na nakatayo sa loob ng isang lagusan, naninigas sa takot. Nang magsalita ang figura, nagpakilala ito sa isang baluktot at hindi natural na boses. Ang pangalan nito ay Ismailay. Tumakbo si Sita. Sa labas, nakita niya si Adele at ang mga taga-nayon na naghihintay. Dinala sila pabalik sa ampunan, ngunit hindi mapigilan ni Sita ang pag-iisip tungkol sa lagusan at sa boses sa loob nito. Sinimulan niyang sundan ang mga kawani ng ampunan at makinig sa kanilang mga pag-uusap. Kalaunan, narinig niya ang kanyang hinahanap. Nalaman niya na ang ampunan ay itinayo ng isang mayamang lalaki, hindi para sa kapakinabangan ng sinuman sa loob nito, kundi para sa kanyang sariling mga layunin. Pipili siya ng mga residente at dadalhin sila sa isang lokasyon kung saan siya at ang iba pang makapangyarihang lalaki ay dudukutin sila. Isa si Ismailay sa mga nagdusa doon. Ang kanyang espiritu ay nakulong sa tunnel. Mula noon, nalaman din ni Sita na pinili na ngayon ng lalaki si Adele. Bago pa siya makakilos dito, kinuha na nila ang kanyang kapatid at pagkatapos ay binihag din siya. Ikinulong siya sa isang saradong silid. Hindi na natili si Sita. Ginamit niya ang kanyang bandana upang buksan ang saradong bintana at pinilit itong makalusot. Sa labas, natagpuan siya ng isang tagapag-alaga at iniabot ang pera at ilang mahalagang bagay sa kanyang mga kamay nang walang imik. Matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Sinabi niya kay Sita kung saan nila dinala si Adele at pagkatapos ay pinauwi na siya. Tumakbo si Sita sa kagubatan hanggang sa makarating siya sa kalsada sa tamang oras. Nakita niya ang sasakyan na may sakay na kapatid na umuusad sa unahan niya. Naghagis siya ng bato, malakas, na tumama sa sasakyan at nagulat ang driver ng matagal. Hinayla niya si Adele palayo at tumakbo silang magkasama hanggang sa wala nang sumunod. 10 taon na ang lumipas, si Sita ay isa ng nasa hustong gulang at nagtatrabaho sa isang tahanan para sa mga matatanda. Ang trauma ng kanyang nakaraan ay tumigas at naging isang nakapirming pananaw sa mundo. Ang masasamang tao ay hindi kailanman nahaharap sa totoong mga kahihinatnan, hindi sa buhay na ito at hindi sa anumang darating. Nais niyang patunayan ito ng may katiyakan at nakahanap na siya ng perpektong paksa para sa eksperimento. Ang lalaking dating nagmamay-ari ng ampunan ay isa na ngayong residente sa kanyang pasilidad. Nangolekta si Sita ng ebidensya ng kanyang mga krimen sa paglipas ng panahon at pagkatapos ay direktang hinarap siya. Sinaksak niya ito at pinilit siyang aminin ang lahat ng kanyang nagawa. Ang bigat ng narinig na lahat ng ito ay nagpabigat sa kanya at siya ay namatay. Naroon si Adele upang panuorin ang lalaking inilagay sa kabaong at ibinaba sa lupa. Ngayon ay handa na si Sita para sa kanyang eksperimento.
Ibinabalik tayo nito sa pinangyarihan mula sa pagbubukas. Umakyat siya sa libingan upang malaman kung ano talaga ang nangyayari sa isang taong tulad nito pagkatapos ng kamatayan. Itinala niya ang lahat sa kanyang telepono. Nanatili sa labas si Adele at nagbabantay. Maya-maya, nakita niya ang ahas na papalapit at hinayla siya palabas bago pa man ito umabot sa kanya. Ngunit sa buong panahong nasa libingan siya, walang kakaibang nangyari. Walang ipinakitang kakaiba sa recording. Para kay Sita, ito ay kumpirmasyon. Ang masasamang tao ay hindi pinaparusahan pagkatapos ng kamatayan. Nag-live siya sa isang programa sa telebisyon upang ipakita ang kanyang mga natuklasan. Dinala niya ang recording bilang ebidensya. Nang ipalabas ang footage sa mga manunood, walang ipinakitang anuman sa screen. Binura na ito ni Adele. Walang naniwala sa kanya. Nagalit siya at hinarap si Adele pagkatapos, at tinanong kung bakit niya ito ginawa. Sinabi niya sa kanya na kung naniniwala ang mga tao na ang kasamaan ay walang kahihinatnan pagkatapos ng kamatayan, malaya silang makakagawa ng masama. Mawawalan ng kahulugan ang mabuting pag-uugali. Pagkatapos ay may sinabi siyang mas mahirap. Hindi rin siya mabuting tao. Naging makasarili siya at hindi niya ginawa ang kanyang ginagawa, maayos na trabaho sa tahanan ng mga matatanda. Tinatrato niya ang mga tao roon bilang mga kasangkapan para sa kanyang investigasyon sa halip na mga taong nangangailangan ng pangangalaga. Mabigat ang kanyang mga salita. Umuwi si Sita at umupo kasama ang litrato ng kanyang mga magulang. Matagal siyang umiyak. May narinig siyang boses na tumatawag sa kanyang pangalan mula sa kabilang silid. Sinundan niya ito at nakita ang isang matandang babae mula sa tahanan ng mga matatanda na nakatayo roon at umiiyak. Ang asawa ng babae ay ginugugol ang kanyang oras kasama ang isa sa mga nurse. Nang lumitaw ang katotohanan at nakita ito ng lahat sa pasilidad, ang matandang babae ay nalugmok sa kalungkutan at galit. Gusto niyang saktan ang kanyang asawa. Mabilis na lumapit si Sita, pinigilan siya at inilayo siya sa komprontasyon bago ito lumala. Nang gabing yun, naglalaba ang matandang babae at ang kanyang singsing ay nasabit sa washing machine. Nang abutin niya ito upang kunin, aksidente niyang pinaandar ang makina. Siya ay nakulong at namatay bago pa man siya mapakawalan ng sinuman. Ang kanyang asawa ay nawasak nito, hindi na niya nagawang humingi ng tawad. Ang pagkakasala ang nagtulak sa kanya sa bingit ng katwiran. Gusto ni Sita na gumawa ng isang bagay para sa kanya. Patuloy pa rin sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Adele. Pumunta siya sa isang shaman na nakatira rin sa pasilidad at tinanong kung maaaring tawagin pabalik ang espiritu ng matandang babae. Pumayag ang shaman. Nagtipon sila sa paligid ng isang mesa, nagsindi ng mga kandila, at sinimulan ng ritual. Kailangan nila ng isa pang tao para makumpleto ito. At atubili, sumali si Sita. Nagpatuloy ang ritual. Nagsimulang magsalita ang shaman sa boses ng patay na babae. Hindi niya patatawarin ang kanyang asawa, maliban kung mapatay nito ang babaeng niloko niya. Agad na napagtanto ni Sita na may mali. Bago pa niya ito mapigilan, lahat ng matatanda sa paligid ng mesa ay nagsimulang magsalita sa parehong boses. Patayin siya. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Sinindihan niya ang bawat kandila na mahahanap niya, binuksan ang mga kurtina, at binaka ang silid ng liwanag. Sinira ang ritual. Tumakbo siya upang babalaan ang nurse. Natagpuan niya siya nang dumating ang matandang lalaki na may dalang sandata. Hinayla ni Sita ang nurse papasok sa isang silid at nilock ang pinto. Ngunit may isa pang lalaki na nasa loob na. Sinaksak niya ang nurse bago pa ito mapigilan ni Sita. Pagkatapos ng pangyayari, malamig na ipinaliwanag ng matanda ang kanyang sarili. Ayaw niyang dumanas ng parusa pagkatapos ng kamatayan. Sinabi sa kanya ng ritual na parusahan ang nurse. Kaya ginawa niya. Natigilan si Sita. May hindi magandang nangyari. Napatunayan niya sa pamamagitan ng sarili niyang eksperimento na walang nangyayari sa masasamang tao pagkatapos ng kamatayan. Ngunit ang teoryang yun ay gumuguho na ngayon sa kanyang paligid. Naghanap siya online at nalaman na pagkatapos ng kanyang paglabas sa telebisyon, maraming tao ang sumubok sa parehong eksperimento. Sa pagkakataong ito ay nakakuha sila ng mga resulta. Ang ilang mga libingan ay nagdulot ng pagsigaw. Ang iba ay nagdulot ng katahimikan na parang kapayapaan. Pumunta si Sita sa libingan at nagsimulang maghukay. Umakyat siya sa loob at wala siyang nakitang labi. Kahit buto. Pagkatapos ay nagsimulang gumalaw ang lupa sa paligid niya. Nahulog ang lupa mula sa itaas. Tinatakan ang pasukan. Hamukay siya ng may desperasyon at nakakita ng isang lagusan.
Ito ang parehong lagusan, mula sa ampunan na walang katuturan sa heograpiya. Hindi ang lungsod na ito ang dating kinaroroonan ng ampunan. Sa tingin niya ay naghahalucinate siya dahil sa kakulangan ng oxygen. Pagkatapos ay narinig niya ang boses ng isang nakangiting tao. Patuloy siyang gumagalaw, sa pamamagitan ng isang glass panel sa dingding ng tunnel. Nakita niya ang kanyang mga magulang na nakatayo sa kabilang panig, kamakaway sa kanya. Natigilan siya. Tumulo ang luha sa kanyang mukha. Pagkatapos ay nawala ito. Muling dumilim ang tunnel. Narinig niya ang boses ng lalaki na umalingaungaw sa panghihinayang, napapalibutan ng malayong pagsigaw. Pagkatapos ay nakita niya ang mga residente ng ampunan sa unahan niya. At ang lalaki ay nakatayo kasama nila. Sinabi niya sa sarili na hindi sila totoo. Ang mga multo ay umiiral lamang kung naniniwala ka sa kanila. Pinaikit niya ang kanyang mga mata. At kinukumbinsi ang sarili na ito ay isang halusinasyon. Nang buksan niya ang mga ito, naroon pa rin silang lahat. Nagsalita si Izamil, "Bakit mo ako iniwan noong araw na yon?" Hindi niya maintindihan. Natakot siya. May humahabol sa kanya. Pagkatapos ay isang tunog ang nagsimulang manggaling sa itaas. Isang napakalaking bagay ang gumagalaw patungo sa kanila. Lumingon si Izamil sa kanya at sinabing hindi na siya natatakot. At hindi rin siya dapat matakot. Sinabihan niya itong tumalon kasama niya sa tunnel. Ang tunnel ay ganap na madilim, imposibleng makita ang loob. Napakalapit na ng halimaw. Tumalon siya. Nang bumalik siya sa kanyang kamalayan, nakahiga siya sa tabi ng lalaking tinulungan niyang ilibing. Pagkatapos, isang ahas ang pumasok sa libingan at kinagat siya. Lumapit ito sa lalaki at pumasok sa kanyang bibig. Napaupo siya. Pagkatapos ay may lumabas mula sa itaas at tinusok ang kanyang bungo gamit ang martilyo. Ang dugo ay sumipsip sa lupa at kumalat sa mukha ni Sita. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makagawa ng tunog. Dito nagtatapos ang pelikula, hindi sa isang paliwanag, kundi sa hindi mapagkakamalang katiyakan na anumang parusa na naghihintay sa loob ng mga libingan ay gumagana sa sarili nitong timeline at si Sita ay nasa loob na nito ngayon.